Sa malayuan, inakala ko siya yun. Mukhang kayo yatang may gustong mabuhay pa siya. Oo, naisip ko nga rin yun pero hindi ko alam. Kunin mo ito, Iyo. Dinadalhan ko rin siya ng mga bulaklak. Sigurado ako matutuwa ang kaluluwa ni Rosalinda na naaalala mo pa rin siya. Iniisip ko pa rin dito lang siya. Nagtatrabaho. Fernando Jose! Nung dumating ako, ngumiti siya at hinalikan niya ako. Ngayon sa pagbalik ko, mas mahirap sa aking isipin na wala na talaga si Rosalinda. Alam niyo ba, Lolo? Sa tuwing bumabiyahe ako, nangangarap ako nandito pa rin siya. Na hinihintay niya akong bumalik. Ngayong nandito na ako, hindi ko na siya makita. At kahit na kailan, hindi ko na siya makikita. Kung ganon, mananatili na rito si Fernando Jose. Yun ang sinabi niya sa akin. Di ba ang plano niyo pagbalik dito ni Fernando Jose, ikaw na ulit ang mag-aalaga dun sa bata? Mas maiging si Alfredo na lang daw ang alagaan ko kasi nandun naman si Fedra para kay Erica. At nasanay na rin kasi sa kanya ang bata. Pero hindi magtatagal magpapakasal na si Fedra kay Anibal. Hindi, Javier. Hindi natuloy. Siya pala si Angustias, kaibigan at kapitbahay din namin siya, na nagmamahal din kay Paloma. Masaya ako na makilala kita. Masaya rin akong makilala kita. Pwede ba naming makita si Paloma? Siyempre naman. Pero may gusto lang sana akong itanong sa inyong dalawa. Sige, walang problema. Sabihin mo lang at makikinig kami sa'yo. Dati ba may binabanggit na siya sa inyo na may anak na siya? Tinapos na ni Fedra ang relasyon nila ni Anibal. Pero bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam, Javier. Anong nangyari, Lucy? Bakit ako ang tinatanong nyo? Paano ko naman malalaman, Papa? Magkaibigan kayo ni Anibal at lagi kayong nagkakausap. Hindi na raw siya mahal ni Ate Fedra, yun lang ang alam ko. Imposible. Palagay pa naman ang loob kong magpapakasal si Fedra sa isang mabuting lalaki tapos makikipaghiwalay siya. May kutob akong meron na namang binabalak si Fedra. Tahimik lang naman siya nitong mga nakaraan at abala siya sa pag-aalaga sa bata. Ang totoo, Soledad, ikinagulat ko ng gusto ang ginagawang ito ni Fedra. Bakit bigla siyang naging mapagmahal sa mga bata? Samantalang makasarili ang taong yon. Fernando Jose! Anong problema? Umiiyak ka ba? Pumunta ako sa sementeryo. Fernando Jose, alam mo nalulungkot ako na makita kang ganito. Hayaan mong tulungan kita. Hayaan mong pagaanin ko ang loob mo. Kumalma ka, huwag ka magpadala sa emosyon mo. Huwag ka nang malungkot, Fernando Jose. Pasensya na, Fedra. Pasensya ka na. Nadala lang ako ng kalungkutan ko. Akala ko kaya ko pero... Pakiusap. Sa ginagawa mo ito, sinong makapagsasabing ikaw ang pinakasikat at kilalang pianist na nagbalik sa Mexico? Tumahan ka na, hinahangaan ka ng buong mundo. Ano pang silbi nun? Kung wala naman dito sa tabi ko si Rosalinda. Totoo po, senyor. Ang isang bagay lang na laging binabanggit niya ay ang anak niya. Ano pang sinasabi niya? Ano pang ibang alam niyo? Marami siyang sinasabi na walang kwenta. Lagi siyang umiiyak dahil nawala raw ang anak niya. Sabi niya may kumuha raw dito sa kanyang braso. Isipin niyo na lang po, senyor. Sa kalsada, palagi siyang nagtatanong sa mga taong dumadaan kung nakita raw ba nilang nawawala niyang anak. At bukod doon, nagpapatulong siyang mahanap ito.
Yung tungkol sa ama nung anak niya, may nabanggit ba siyang pangalan? Kagaya na lang ng pangalang Fernando. Huwag mong hayaan na ma-depress ka ulit, Fernando Jose. Kailangan mong kumilos. Kailangan mo itong labanan. Tingin mo ba hindi ko sinusubukan? Akala ko tuluyan mo na siyang nakalimutan. Nakalimutan? Hindi yun mangyayari. Bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Magagawa mo ba siyang buhayin ulit? Hindi natin maiiwasan ang kamatayan. Oo. Sa kasamaang palad. Pero ang mga patay patuloy pa rin nabubuhay hanggat naaalala natin sila. Mamamatay lang sila pag kinalimutan natin sila. At ako, hinding-hindi ko kakalimutan si Rosalinda. Fernando? Nay, ako na po. Fernando? Hindi ko siya narinig na binanggit ang pangalang yon. Wala siyang ibang pangalang binabanggit. Pero bakit niyo po natanong yan, senyor? Mukhang alam ko na po. May binabanggit ba siyang ganyang pangalan? Oo, tama ka. Meron nga. Socorrito! Ipapatawag ko siya para makita ninyo. Ano po yun, senyor? Tawagin mo si Paloma at dalhin siya rito. Sige po, senyor. Ay, si Paloma. Kami palang nagbansag sa kanya ng pangalang yon. Sino pa nga ba? Hoy, tingnan mo, Clarita. Napakalinis na ngayon ni Paloma. Mukha na siyang ibang babae. Mga kaibigan ko, kumusta na kayo? Masaya akong makita kang nandito at maayos ang lagay. Hindi ganyan ang itsura mo roon sa atin. At alam mo ba, napakaganda mo talaga, Paloma. Sinong mag-aakala noong maganda ka ay ang dumi mo? Sandali. Tingnan niyo, siya ang anak ko, si Erica. Natutulog pa siya. Palagi siyang natutulog. Babae ba siya? Siya ba ang anak ko? Pero mukha siyang manika, hindi siya mukhang bata. Bakit pa napakaingay ninyo? Para naman kayo mga inahing manok. San si Miserias? Malay ko. Hulaan mo kung sinong pinuntahan namin. Sino? Eh di si Paloma. Ang tagal nga namin doon sa tinitirhan niya. Hindi mo akalaing malaki ng pinagbago niya. Yung lalaking nag-aalaga sa kanya, tinulungan siya. Kapag nakita mo siya, hindi mo na siya makikilala. Mukha na siyang mayaman. Para bang kabilang na siya sa mga mayayaman din. Malinis na siya ngayon, nakasuot ng maganda at bagong damit. At napakaganda. Oo, pero gusto ko siyang manatiling marumi. Pwes hindi mo na yun magagawa. Kasi masayang-masaya na siya ron sa poder ni Alex. Oo, ang pakialamerong lalaking yon. Kinuha niya ang kayamanan ko. Para magpatuloy ang negosyo natin, kailangan natin siya maibalik dito, Choy. Tama ang sinabi mo, Miserias. Ang babaeng yun ay magaling sa pagnanakaw sa mga bahay-bahay. Hoy, kalimutan niyo na nga si Paloma. Maayos na ang buhay niya ngayon. Tama yon. Naaalagaan siya ron ng husto. Oo nga, pero hindi niyo alam kung anong hihinging kapalit sa kanya ng tusong lalaking yon. Erica? Tanda mo pa ang iyong mama? Tanda mo pa ang kinakanta niya sa'yo? Duérmete, mi niña, duérmete, bella. Napakaganda nung kanta pero Duérmete, chiquita, nakakalungkot de mi pakinggan. corazón. Duerme, mi niña, Katulad na lang na mapait niyang kapalaran. duerme, mi amor. Senyor. Naku, nandito po pala kayo. Kinikwento ko sa kanya si Rosalinda. Hindi na niya makikita si Erica. Ikinalulungkot ko po, senyor. Lagi nating babanggitin sa kanya ang tungkol sa kanyang mama. Para hindi niya makalimutan. Lagi natin siyang kwentuhan tungkol kay Rosalinda.
Tiyak na abusuin lang ng buwisit na lalaking yun ang aking si Paloma. Malala ka na, ang dumi na talaga ng utak mo, Miserias. Ikaw lang ang nag-iisip niyan, baka akala mo. Ano ka ba, Angustias? May kasabihan nga tayo, kapag may naisip ka na anumang masama, madalas nagkakatotoo nga yun. Mali na naiwang mag-isa si Paloma kasama ang lalaking yun. Ay, pero may kasama silang katulong doon. Mabait si Alex at disente siyang lalaki, no? Tumahimik ka nga, Clarita. Kailangan may balik na rito sa atin si Paloma. Makikita niyo, kung kinakailangan ko pa siyang kaladkarin, babalik dito. Hindi ako mangingiming gawin yon, mabawi ko lang siya. Senyora, Ano yon, Berta? heto, nasa dyaryo po ang pagbabalik dito ni Fernando Jose. Nandito rin ang litrato niya. Malamang lumabas na to sa iba't ibang pahayagan ngayon. Nakasulat dito ang pagsikat niya sa ibang bansa at yung nirecord niya, senyora. Mabenta ang album niya. Tingnan niyo, ang gwapo niyang tingnan sa litratong ito. Ayan na nga, inilaan na niya ang sarili niya sa musika. Isa itong kahihiyan. Pero senyora, pinag-uusapan siya ng lahat. Hindi naman ito ang gusto ko para sa anak ko. Alisin mo na yan. Eh, hindi niyo man lang babasahin Hindi. ito? Hindi ako interesado. Itapon mo na. Makinig ka, senyorita. Narinig mo ba ako? Sige, ulitin mo lang yun. Magaling. Maganda ang boses niya. Buo at may forma. Nasa tono rin siya. Tingin ninyo, tama itong ginagawa natin, Teacher Ramos? Oo naman, mahal kong kaibigan, okay ito. Tsak na magagawa mo siyang isang magaling na singer.